Ang tulang ito ay pinamagatang alas 4. Ang tulang ito ay para sa mga taong naniniwala sa sarili, kakayahan at pursigito. Magsisimula ang istoryang ito sa kung paano umiyak ang ate ko sa gitna ng entablado. Sa kung paano ko nasaksihan ng pagpatak ng mga luha sa mata ng tatay ko. Simulan natin noong sekundarya pa lamang ako. At kung paano ako nagising sa isang bahay na magulo, kung paano ako binulabog ng mga batang sumisinggayaw at tumatakbo, ang bawat isa ay may inaasikaso. Kagraduate na pala ng high school ang ate ko. Oo, high school pa lang, pero iba ng ligayang naidulot nito, lalo na sa mahirap na tulad ko. Ang masaksihan na makapagtapos ng pag-aaral ng sekundarya ang ate ay isa ng dream come true. Nasaksihan ko kung paano kasigla si ate sa araw na to. Siglang ngayon ko lang makikita sa mga mata nito. Sa totoo lang, hindi rin siya gaano katalino. Siguro ganun talaga ang ligayang dala nito kung matutulukan na ang paghihirap mo. Mga paghihirap na nararanasan para lang makapasok ng paaralan. Mga problemang tila ba walang hangganan, mga pagsubok na laging nagdadala ng mga katanungan na para bang bitbit ang buong kalawakan at nakatayo sa gitna ng malapad na palayan na bakit na tayo pang pinili para ito'y maranasan. Mga paghihirap na laging gumagambala sa aming isipan at kahit kailan hinding-hindi makakalimutan. Simulan natin sa alas 4 ng umaga. Panibagong araw at hindi mo alam kung anong dala. Kasabay ng mga tilaok ng manok ni Aling Brenda, ang ate ay gumising na. Yung tipong pinipilit na gumising at imumulat ang kanyang mga mata, gigising na upang ihanda ang mga babaunin sa eskwela. Ang ate ay papasok na ng paaralan. Nagbigay ng halik sa aming bunsong kapatid para magpaalam, humiram ng lakas upang suungin ang halos 2 oras na lakaran. Maabot lang ang eskwelahan. Ang sakit makita kung paano tiniis ni ate ang lamig ng tubig sa timba, kung paano ang malamig na umaga ay sinasawalang bahala na para bang pag ika'y binasa, para kang isang ibong alila. Isang matibay na ate ang aking pinapasalamatan na kahit tuyo lang ang ulam sa mga kaklase ay walang pakialam, na kahit na pinipilit na lang ilunok ang pait pero pinagtsatsagaan para lang sa muray masiglan, masakit pagmasdan. At sa araw-araw ito ang aking nasasaksihan na makita ang tunay naming kalagayan. Sumunod na araw, papasok na naman si ate sa eskwela at humingi kay nanay ng pambaong pera. Binigyan ng 20 at ito'y sapat na pagkakasyahin dahil wala na talaga, wari ng ina. Alas 4 ng hapon, ang ate ay pauwi na. Pagod sa paglalakad at mukha ay wari di maipinta. Nagrereklamo na masakit ang kanyang mga paa. Tinawag ni nanay, sabay sabing, halika. Hihilutin ko muna. Ang makapangyarihang panghaplas ni nanay, ang sakit ay parang tumila. Bakas sa mukha ni ate ang pagpapasalamat sa ina. Ang ate ko'y napaidlip na. Napaidlip, dala ng pagod at sakit, pagtitiis at pagsasawalang bahala ng mga sitwasyong araw-araw na nakikita. Puno ng pag-asa kasabay ng pamilyang mapag-aruga. Isang araw, narinig kong si ate umiyak sa kanyang kwarto. Pinipigilan ang boses para hindi marinig ng kahit sino. Pinuntahan ko. Ate, buksan mo nga ito. Naramdaman kong patuloy na humahagulgol sa likod ng pinto, pero hindi na lumabas at hindi na kumibo. Alas 4 na naman ng umaga. Ang ate ay gising na. Ako'y nagising sa tunog ng kutsara at tasa. Pinuntahan ko siya sa kusina. Pilit hinahalo ang sandakot na kape, magkaroon lang ng aroma. Umupo ako sa tabi niya. Gising ka na pala. Ako'y inalok ng kaping tinimpla, sabay sabing, heto, kape ka muna. Isang mapait na minuto ang pinagsasaluhan naming dalawa habang pinapakikinggan ang paulit-ulit na tilaok ng manok ni Aling Brenda.
Ang sakit masaksihan, ang bawat minutong paulit-ulit na nararanasan, hindi mo batid kung kailan ba ito mawawakasan. Paulit-ulit na nahihirapan, at ito ang rason na hindi dapat pinagsusukuan. At nang matapos ang 6 na taon ni ate sa sekundarya, dumating na ang araw na pinakahihintay niya. Matutulukan na ang mga paghihirap, ang lungkot ay mapapalitan ng saya, magsisimula na ang programa. Ang mga pangalan na magsisipagtapos ay tinawag na, aakyat ng entablado upang kunin ang diploma, at masasabi na rin ni ate na tapos na. Hindi maipaliwanag ang ligayang nadarama nang makita kong pumatak ang luha ni tatay sa kanyang mga mata. Ang ate ay sobrang saya dahil ang mga pagsubok ay kanyang nakaya. Matutuldukan na ang pagkising sa alas 4 ng umaga, natapos na ang paglalakad ng halos 2 oras araw-araw makarating lang ng eskwela. Sobrang saya dahil nakikita kong si ate hindi nawalan ng pag-asa. Pero nang matapos ang araw na yun, hindi pa pala tapos, hindi pa pala dito natatapos. Isa pa pala itong simula upang ang buhay mo'y umayos. Meron pa palang nakabang na bagong simula. May kolehiyo pa pala, mga bagong pagsubok na hindi mo pa nakikita, mga problemang mas malaki pa pala kesa sa iyong mga inaakala. Pumunta ng Maynila si ate para maghanap ng buto. Bago umalis ay kumuha muna ng entrance exam sa kolehiyo. Magbabasakaling makapasa kahit hindi sigurado, kinuha ang kursong pagnenegosyo dahil ito raw ang hilig nito. Isang malungkot na araw na umalis si ate ng bahay. Iyak ng iyak si nanay at tatay. Unang beses na siyang lalayo. Naitay, magtatrabaho ako para mabili ko ang mga gusto nyo. Mag-ingat kayo dito. Titiisin ko para magkapera tayo. Mga boses na hindi ko kayang mawala, sabay yakap ng mahigpit. Ate, babalik ka diba? Oo, babalik ako. Babalikan ko kayo kasi mahal ko kayo. Iingatan mo ang sarili mo dun ha. Oo, magpapakabait kayo dito at bibilhin ko ang mga gusto nyo. Hinatid namin si ate sa bayan, sa terminal ng bus na kanyang sasakyan. Bakas sa kanyang mukha ang pangungulila. Aming nasaksihan ang bakas ng lungkot na hindi ko kayang makita. Wala kaming magawa. Ito'y sa kebubuti ng aking pamilya. Ang bus ay papaalis na. Pinapasok na sa sasakyan ang kanyang mga dala. Si nanay at tatay ay niyakap niya. Naitay, para ito sa ating pamilya. Huwag niyong pababayaan ang aking mga kapatid dahil ang lahat ng ito'y para sa kanila. Susubukan kong tuparin ang mga pangarap nila. Sisimulan ko, kaya huwag kayong mag-alala. Sa mga sandaling iyon ay binigyan ako ng mahigpit na yakap. Ate, salamat. Lagi mo kaming tawagan ha. Huwag mo kaming kakalimutan. Sabi ni ate, oo, promise yan. Nakipagsapalaran si ate sa Maynila. Makalipas ng ilang buwan, ang luma naming bahay ay pinagiba. Sabay sabing, naitay, pumunta kayo ng bayan, may pera akong pinadala. Ang ating bahay ay aayusin na, pakonti-konti ay sisimulan ko na. Sumunod ang araw, nalaman naming nag-aaral pala siya habang nasa Maynila. Online learning dahil nung araw na yon ay pandemya. Hindi namin alam na nag-aaral pala siya, at nang dumating ang araw na bumalik ang lahat sa simula, kailangan na niyang umuwi upang ipagpatuloy ang kanyang minimithi, at sa wakas, ang lungkot ay tuluyan na ring mapapawi. Umuwi si ate para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bitbit niya ang lahat ng pangaral na mas mabuti ang unahin muna ang makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon ay nasa 3 taon na siya. Ako na may nasa 2. Malayo pa pero malayo na. Kailangan mo lang na maniwala sa sarili mo na ang lahat ng ito'y iyong makaya. Ang tulang ito
ay pinamagatang alas 4.